Alright, mega love shoutout. Parehas kami ng first main topic ni Attorney Claire, no? Pinag-usapan natin kanina, yung Oplan Romanov. Ngayon, tingnan natin anong masasabi dito ni Attorney Claire. Fast forward ka agad. Of course, Sherlock, Ardayan. May bati-bati pa yan. VP Sara became the target of an authorized... Oops, wait lang. Masyado sobra. Kasi parang lumalabas na una itong nadinig noong nagkaroon ng pagme-meltdown si VP Sara. Di ba? Sa isang nagtanong sa kanya. Yun ang pinapalabas, mga ka-clear, ha? Okay. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that exposed her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear. Her homes in Davao and Manila were profiled, and this is proven by classified casing reports. Her trusted security personnel were removed. Her schedule of official functions like the one in Naga. Dapat mga clear, mga casing na to, hindi to antedated, ha? Kasi, tinanong yung witness, tinanong ang NBI, kung naimbestigahan ba nila itong di umanong threats kay VP Sara, at ang sabi nila ay sinulatan nila, hinihingi nila yung iba mga ebidensya para maimbestigahan, pero hindi nagpa-unlock ang Vice Presidente. Hindi rin nagpa-unlock yung tao na nagtanong sa kanya tungkol sa Oplan Romanov. So, hindi ba mga kakli, kung ikaw naman ay may basehan ng iyong nanakot sa iyo, sabi ko sa dinami-dami ng VP-SPG, sa dinami-dami mga 400 plus. Ay, ganun ba, Jenny Ramos? Diba? Wala kang record. So, hindi pwede mag-antedate. Pero ngayon, may casing, surveillance, dapat mapakita nila yan. Diba? Pero dapat dumaan ito, mga ka-clear, kasi kung marunong silang gumawa ng mga ebidensyang gawa-gawa, diba? Yung mga tipong Mary Grace Piatos, pwede rin silang gumawa ng mga fake na ebidensya. Hindi ko sabing gagawa, pwede. Kasi marami silang ginagawang mga alias na hindi nila ma-prove ngayon kung totoo o hindi. Diba? So, mga ka-clear, yan ito, pakita ko ha. Ito yung isang news. Basahin ko na lang. Kasi, inarate ko na lang mga ka-clear. Ito ay galing sa News ng 7. Okay? Kailan tugtog lang kasi, Okay? So, dito, sinabi rin ni Defense Counsel Attorney Mark Pinduan na unang nabanggit ang Oplan Romanov, sabi niya, nang isa nagpakilalang Princess Maui sa online press conference. Dito, ito, DDS naman ito mga. Ano ang kwento sa likod? So, in other words, lumalabas yun yung patay gutom. Patay gutom yan. Doon, unang nadinig ang Oplan Romanov. Alam niyo kung bakit patay gutom ang tawag sa kanya? Yan, si Princess Maui. Alam niyo kung bakit? Kasi nung nagpakain si President Bongbong Marcos noon, kasama ng mga vloggers, na late kasi to. Hindi kasi on time. Dumating to late. Tapos nagrereklamo siya. Kaya nagkaroon ng ensaymada vloggers. Diba? Sinasabi nila para ensaymada. Kasi ang pinakain dito kay Princess Maui nung dumating siyang late, ang kanyang nadatnan, ensaymada. Kaya nagkaroon ng ensaymada vloggers na sinasabi nila noon. Diyos ko po, Rudy. Oh, siya. Tuloy. Pasok. Sa doon sa sa pagme-meltdown ni VP Sara. Okay? Okay, tuloy. Kwento yan. Ang Romanov ang apelyido ng huling royal family na namuno sa Russia. Sa mahigit 3 siglo o mula 1613 hanggang 1917 ang dinastiyang Romanov ang namuno sa Russian Empire. Ang huling namuno sa kanilang angkan ay si Tsar Nicholas II na naging emperador noong 1894 sa edad na 26. Pero hindi naging madali ang kanyang pamumuno. Nahaharap noon ang Russia sa kahirapan, tagutom, krisis sa ekonomiya at lumalaking panawagan para sa reforma. Ayon sa isang artikulong inilathala ng The Nichols Undergraduate Humanities Review, natalo rin ang Russia sa Russo-Japanese War noong 1905 at lalo pang lumala ang sitwasyon nang sumabak ito sa World War I. Habang lumalalim ang krisis, lumalakas naman ang kilusang Bolshevik na sa pamumuno ni Vladimir Lenin. Noong 1917, napilitang magbitiw sa trono si Nicholas II. Okay, matapos mapatalsik, ikinalo siya, ang kanyang asawa, kanilang 5 anak, kasama ang ilang tapat na kasambahay. Una silang dinala sa Tobolsk, bago inilipat sa isang mahigpit na binabantayang bahay sa Yekaterinburg. Yan. Sana tama yung aking pag-pronounce sa mga lugar. Dahil daw kailangan silang ilikas habang papalapit ang mga kalabang pwersa. Pero pagdating doon, ipinaalam sa kanila na papatay sila. Dinala si Nicholas II ng kanyang asawa, ang kanilang 5 anak at ilang kasambahay ng mga armadong Bolshevik.
Pagkatapos ito, lihim na itinago ang kanilang mga bangkay upang pagtakpan ang nangyari. Sa loob ng maraming dekada, hindi agad isinapublik ng pamahalaang Bolshevik ang buong detalye ng pagkamatay ng pamilya Romanov. Okay? So, yun. So, pero mga ka-clear, mukhang naikwento ito or naitanong ito nung kaalyado niya na DDS. Kasi una itong nadinig, siguro naman nadinig na ito mga ka-clear, ang unang pagbabantang ito ay lumalabas na dinig mismo kay Baste. Ay, wala. Ay, na-online ako. Wait, refresh. Wait lang. Baha na naman, no? Wait. Davao yun eh. Yung bang yan. Saan baha? Baha sa Davao yan. So na yun. Sa Davao yun. Wait lang po. Hello? Ay, wait lang po. Nawala. Wait, hanapin ko ulit. Mga Chris. Sorry. Nasaan na yun? Nawala. Bigla ako napindot. Hindi lang po. Ito. Kunin ko muna yan. Kunin ko yung link. Okay, wait lang. So, dito mga ka-clear, ang talagang may pagbabanta dito ay si Baste, mga ka-clear. Tapos ngayon, pinapahid sa gobyerno. Yan na. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and this one. Diba? Think of the Romanovs. Siya yung nagbanta. Mga ka-clear. Tingnan ko lang yung data. Okay, tingnan ko lang yung mga data. May pagbabanta si Baste Duterte. Wait lang ha. Hindi ko alam kung anong date nito. Well, anyway, still, sila pa rin ang sa maisog. Anong date kaya ito? Remember EDSA? EDSA na mga ka-clear. This was it. Okay, ito. Tayo natin to ha. Para lang tayong konteksto. Kita ba ako? At may ganyang kulay. Yun. Yan ha. Ito yan ha. Thank you po, Ma'am Edna. Okay. The Romanov thingy, who threatened who? This project Romanov thingy, to borrow the term used by Congressman Luis in her interview today by Karen Davila, the alleged plot that threatened the security of her family was used purposely by the Defense Council in their final statement as the condition that led VP Sara to utter. So, ito na naman daw yung naging dahilan kung bakit na-trigger si VP Sara na mag-meltdown. Dahil sa Oplan Romanov. Okay? But a friend called my attention to this article saying that it was Davao City Mayor Baste Duterte who first used Romanov case as veiled threat against PBBM. This was in January 2024. Di ba? Di ba nangyayari pag may meltdown? And of course, there is currently no officially verified legal or factual basis proving that Operation Romanov versus the VP and the family exists. So siya yung nag-start magsalita dito. Tingnan natin. Tayo sa news. Bago yung video. Remember, January 28, 2024, Baste tells President Marcos Jr., ito, just a simple message sa atong Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Hala! Mga clear. So bago ito mag-meltdown, so saan nakuha? Na may Oplan Romanov na ngayon ay ang Vice Presidente at ang pamilya niya. Diba? So that's January 2024. See, kung paano magpahid ang mga DDS na mga kasalanan nila kay Pangulo at sa gobyerno. Ang una nagbanta sa buhay ng Pangulo ay itong si Baste. Mga kapit. Okay? Sige, punta natin. Okay? Punta natin. Let video. Kita nyo na, nakita ko na yung news. And think of what happened to you in 1986. Full message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Diba? That's January 2024. Sa kanya nang galing. Siya ang una nagbanta. Think of Benito Mussolini and his wife. Tignan mo kung nakangiti pa ha. And think of what happened to you in 1986. O diba? Pagbabanta ito mga ka-clear.
And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Di ba? Sa kanila galing yung pagbabantang Oplan Romanov. Di ba? Think of the Romanovs. Di ba? Mussolini, the EDSA. So that you may reconsider what direction to take. Sa kanya galing. Tapos sasabihin, siya pinagbabantang. Kaya, mga kaklit, nung tinanong, NBI, kung meron ba, meron sila nakuha na pag-iimbestiga or anything, mga kaklit, tinanong ito ni Senator Alan Cayetano. Talagang walang nakukuha at hindi makikipag-cooperate ang Vice Presidente at yung Maui. Kasi wala silang ebidensya. Galing kay Baste. Siya ang unang nag-threaten kay Pangulo. At that time, mga kaklit, ako wala pa ako sa palasyo nun, parang walang ginawang action dito. Parang walang ginawang action dito at the time. Mabagal. Ngayon, yung mga ganitong salita. Kung ngayon mabilis na kumikilos ang NBI director, mali ba na kumilos ang NBI? 2024 pa to. Tapos sasabihin ng abogado na may pakikialam dahil under ang NBI na ehekutibo. Ito, 2024, hindi nga ito ginawa ng aksyon eh. Di ba? Hindi ito ginawa ng aksyon. Pero di ba, mandato ng NBI, imbestigahan yan. At trabaho din ng DILG na imbestigahan ito. Mayor to eh. Or vice mayor na ba to? At the time, 2024, wala pa election. Mayor! Mayor siya niyan. Di ba? Sino ang DILG? Naku, sorry ha. Secretary Benhar parang ikaw yata yung ano nito. Ang DILG secretary. Di ba? 2024, January. Kasi 2025 pa naman ang eleksyon eh. Oo nga. Bakit hindi ito na pa? Sa akin, at the time, wala pa naman ako doon. Pero di ba dapat? Mayor to, may pagbabantang ganito sa Pangulo. Dapat ito, ina-action na ng DILG. Di ba? And at the same time, sa akin lang dapat ina-action na din to ng DOJ. Naku, at that time pala si si Secretary Boying Rimulya. Di ba? Hindi ko alam mamakri kung meron siyang ginawang action. Pero di ba? Threatening yan eh. Kasi sabi mo, hindi kita papapatay. But think of the Romanovs. Ang ibig niya sabihin dun. Diba? Tapos ngiti-ngiti pa siya. Tapos ngayon, after niya magbanta, ang papalabasin ngayon ng DDS, ang gobyerno na, or sino man nagalit kay BP Sara, ang may Oplan Romanov. Ang galing naman magpaikot ng kwento nito. Diba? Ngayon, halimbawa lang, pumilo si Secretary John Vic sa ginawa nito, sa DENR, sa mga ganyang pagbabanta, ang ulo mo lang Pangulo ang kailangan namin. Ano naman sasabihin nila? Pinopolitika? Sila yung gumagawa ng mga aksyong masasabi natin na it's a criminal act. Tapos pag kakasuhan mo, sasabihin na pumulitika, freedom of expression. Yun yung binabati ko sa DDS o sa Canada, gusto magsampa ng kaso. Dahil siya na yun nilait after manlait kay Pangulo at sa akin. Naunang manlait, naunang mambastos, Tama. pero gusto niya, siya na ngayon ang magdemanda kasi nilait daw siya. Agree. Yan ang DDS. Di ba? Galing magpaikot ng kwento. Syempre. Saan ba galing? Sino ba una nakausap niyan bago nagpupunta doon? Baka naman si Vic Rodriguez kasi nandoon siya. Di ba? So, mga ka-clear, kita natin. Sige pa, meron pa to. Saan na ba yun? Okay, tuloy. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. Diba? Parang ganun lang sa kanila magbanta. Normal na normal. Sanay magbantay ang mga yan. At his head. Sabi ni Bibi Sara, diba? Hukayin ko yung labi ng tatay niyo, tatapon ko sa West Philippine Sea. Ganun lang sila. Diba? Walang batas-batas sa kanila. Wala. And maybe you'll reconsider
the direction that you are taking. Just a simple message. Mga clear? So, ang sa akin lang, di ba? Ngayon, pinapalabas ng lawyer ni VP Sara na ito daw ang nag-trigger. Ang nag-trigger sa kanila, di ba? Nag-trigger kay VP Sara na mag-meltdown. Na magbanta sa buhay ng Pangulo dahil merong Oplan Romanov. Yung pala, kay Baste nang galing. Kaya nung hinahanapan sila ngayon ng NBI, sige po, amin na po ang mga ebidensya po ninyo, imbestigahan po natin. Hindi nakipag-cooperate ang Vice Presidente. Walang dinalang anumang ebidensya. Di ba? Wala. Wala lang, sabi ko nga walang gawaan lang ng ng mga dokumento na i-candidate nyo kamukha anong ginawa kay Mary Grace Piatos, kay Chippy, sino pa? Kay Tempura. Meron pa, di ba? Michelle Joknov, Meron pa bang Marian Rivera? Wala gano'n, di ba? So, hindi nila mapaprove. Intriga lang nila yan to justify na kaya siya nagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at sa kanyang Speaker dahil meron siya pagbabantang Oplan Romanov. And at the same time, maliban dyan, galit na galit siya dahil ikinulong, diniting si Zuleika Lopez. Nagbantay siya doon sa House kahit hindi dapat. Sinuway niya ang protocol ng House para kay Zuleika Lopez. Diba? May kasabihan niya mga kaklir Ayoko naman sabihin na nangungopia tayo ng kasabihan. May kasabihan niyan, hahamakin ng lahat. Ang pag-ibig, Siyempre pag-ibig sa friend. Ang pag-ibig, pag pumasok din naman, hahamakin ng lahat. Masunod ka lamang. Yun, di ba? Siyempre love niya yung kanyang chief of staff. Chief of staff niya yun, pinagkakatiwalaan niya, matagal niya ng tao yun, di ba? Kaya hindi pwede. Hindi pwedeng maapi ang baby. Di ba? Yun ang laging pumapapil pag wala siya. Siguro pag nag-a-abroad siya madalas, yan ang sumasapo. At yan ang nagtatrabaho for her. Baka yan yung pinupukpok niya lagi para magtrabaho dahil wala siyang gaanong alam. Di ba? Ito naman si Zuleika Lopez, di pa turuan mag-computer si VP Sara. Tagal-tagal nyo na magkasama. Di ba? Yan lang syempre pag ang tao walang hilig mag-aral or i-improve, hindi talaga siya magpupursigi. Ganun lang yun. So dito mga ka-clear, nakita natin, ang stand ng lawyer dito, dalawa yung reason kung ba't na-trigger si VP Sara. Una, si Zuleika Lopez. Pangalawa, dahil daw mayroon na plano siyang ipapatay ang pamilya through Oplan Romanov na hanggang ngayon ay walang nailalabas na ebidensya. Mahirapan yan mga kakli kasi may NBI yan, checkin yan. Kung antidate yan, kung ipe-paper trail yan. Ipe-paper trail yan. Hindi sila pwedeng gumawa lang ng basta-basta ebidensya. Diba? Dakdak ng dakdak ang taong duwag, sabi ni G. Forza. Nids Rivera. Pamilyang may saltik at salsatit. Actually, mga kapatid, sa totoo lang. Ako sa akin, hindi naman dito magiging kagulo yung Pilipinas kung wala nagpe-fake news sa mga ito. At wala nag-aspire sa posisyon ng Pangulo. Tingin ko dapat tahimik. Since gusto agad umupo, ay talagang gigibayin ng Pangulo Marcos Jr. kahit anong kwento. Di ba? Kaya mag-ingat tayo sa Manchurian candidate, mga kakli. Mag-ingat sa Manchurian candidate. Delikado. Ngayon, mga kakli, nakita nyo, sineselebrate natin ang 10 taon ng ating pagkapanalo, yung arbitral award, na ibigay sa Pilipinas patungkol sa karapatan sa West Philippine Sea. Huwag po natin sanang ituring ito na just a paper or a mere paper. It is not just mere paper. Doon nakalagay ang ating karapatan. Attorney, hindi lang yun. Pati nga Batanes, sinasakop na nila. Batanes, sa kanila daw yun. Diyos ko po. Pero, ang dating Pangulong Duterte, papel lang yan. Pwedeng itapon, shoot, sa basurahan. Ganun ba? Ganun ba ang may pagmamahal sa bayan? Tapos ngayon, sasabihin ngayon ni Vice Presidente, dapat ang atupagin tungkol sa kapayapaan, kaunlaran. Kayo kapayapaan talaga? Hindi nga makapag-comment patungkol dito sa issue na to, sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Bakit? Siyempre, at that time naman siguro, during pandemic, ang dami nila nakuhang benepisyo. Mga van, laptops. Ang daming biyaya sa Davao City ng China. Kaso binabaha pa din sila, attorney. Kaya nga, yun lang. every time na may celebration ng Chinese,
government. Gaussing, ni Hauma, ganun. Okay mga clear? So, dyan na muna tayo. Nakita natin kung saan nagsimula itong Romanov. January 2024 pa ito ibinanta ni Baste Duterte kay Pangulo Marcos Jr. Kaya huwag sila magpahid ng kanilang mga pagbabanta sa gobyerno o kay Pangulo. Lahat yan galing sa kanila. Okay? Tama. Thank you so much mga ka-clear. Thank you po, Kakokek. Coffee. Pabati po, teka, mas mahirap itong pangalan mo Kako Kalina. Yan. Coffee. Birthday ni John Bonziv Cruz Kalina. John Alright, salamat attorney. Thank you. Alright mga absat, mag-last topic tayo. Ito yung isa kong yung Oplan Romanov na tinapik natin na pinakauna kanina. So, narinig natin yung version ni Attorney Claire Castro. Last topic tayo, Sir Leonardo. Balik tayo kay Attorney Enzo Recto. Last topic tungkol kay Amy Marcos. Okay, countdown tayo in 30 seconds. Here we go.